Masayang araw po. May mga nagtatanong kung paano pinipreserve ang soya. So yan po, bagong kuha, tuyo po yung nakukuha naming sapal ng soya. Kaya ganyan, isushoot po sa drum. Tapos po, pipit-pitin ng gusto. Maghihinaw nga lang po bago magpitpit na pinapaa. Yan po, dalawa na sila nagpipit-pit para mabilis. So, ganyan lang po ang sistema namin. Pagkatapos niyan ay tatakpan ng plastic. Dalawa pong plastic ang linalagay namin. Yung munang clear na galing sa feeds. Pagkatapos pinapatungan pa po namin ng garbage bag para talagang walang liwanag din na nakakatama sa ating mga soya. So sa ganyang sistema po, nung dati ay inabot ng hanggang 18 days yung pinakamatanda naming soya bago nagamit. Kaya after that, hindi ko na po alam kung magtatagal pa yung soya dahil kinapos na po ng soya noon at yung 18 days old ay nagamit na. Pero basta maganda po yung soya at bago ang pagkakagawa, hindi basa, yung 18 days po, siguradong itatagal ng soya. Ayan po, ginalaw ko lang yung sasakyan. Patuloy ang pagpitpit. 19 bags po itong dala kong sapal, roughly 40 kilos per bag. Ayan po, puno na. Siksik lang po ng maigi para walang hangin talaga pag tinakpan na ang drum. Sa ganyan nga po sistema, yung pinakamatagal namin doon, inabot ng 18 days, hindi nagkaamoy. Pero pag basa po ang sapal, madaling masisira. Yung kinuha natin noon galing Laguna, hindi po nagtagal ng 1 linggo yon, umasim. Kasi po basang-basa naman yun nung dumating dito sa Pampanga. Kahit na nag-travel na po ng Kabuyao to Pampanga. Pero po, mamayang pagko-cover, kukunan ko po. Tapusin muna namin ang pagpit. Yan po, sisiksikin nyo ng maigi. Tapos po, ganyan, talagang pantay po sa itaas o may umbok pa ng kaunti sa gitna. Para pag po sinelyuhan ng plastic, yan, takip na takip po. Tapos papatungan pa po ng isang garbage bag para po hindi napapasok ng liwanag. Tapos yung interior po, yan, ginawang giant na rubber band. Ganun lang po kasimple. Pag ginagamit nyo, habang nababawasan po, itatakpan nyo pa rin yung, ibabalik nyo yung takip na plastic. So, ganoon lang po ang ating simpleng procedure sa pagpe-preserve ng sapal ng soya. Wala na pong additional na cost yan. Wala na pong asin, wala nang pulot. Kasi yung una, nag-try kami noon, yung may asin at pulot, sinunod ko po yung mga recommendation na nakikita ko, na layer by layer ang lagay. Pero pag ginagamit na namin, hindi naman po masyadong natagos yung pulot. Wala pa pong 1 inch yung itatravel ng pulot mula doon sa pinaglagyan dahil manipis lang. Medyo may kamahalan din po ang pulot. Nag-try kami na isiksik lang na ganyan. Inaabot pa rin po ng mahigit 2 weeks. Kaya nag-decide ako
na hindi ho mas matrabaho to dahil dire-diretso lang yung pagsisiksik, ay ganyan na lang ang aming gagawing procedure sa ating soya preservation. Murang feeds naman po ang hinakot natin ngayon. Galing ako ng San Luis. Ito rin po yung kinukunan ni Ka-Farmer Engel. Gawa po ng nasiraan yung kinukunan natin ng sapal ng tokwa. So para hindi po sayang ang biyahe, ay nagsubok akong kumuha. So atuhan po natin gamitin ito. At kung maayos naman siya, ay dito na po tayo mag-i-stay. Dahil nasa 5 to 600 din po ang diferensya ng presyo ng per bag. Compared po dito sa mga kinukuha nating branded na ito po yung starter na special, ito po yung grower na special, at ito po naman yung starter na premium. So nagdagdag na po muna ako ng kuha. 6 po yung kinuha ko. Ito po yung starter premium natin. Ang bala ko po, kung maganda itong mga nakuha kong feeds, ito pong starter premium ay tuloy-tuloy na kukuha ako sa ating source ngayon sa Monjay Fair po, sa Nepo Center, at ibibigay natin sa mga bagong panganak at yung mga nag-uumpisa pa lang pong kumain. Pero eventually po, yung grower na siyang ibinibigay natin sa mga malalaki na at sa mga inahin, ito po yon, ay papalitan na natin nitong mas murang feeds na grower. Kasi po, ang main bulk naman ng ating pagkain ay yung paring sapal ng soya. At ayan po, marami pa tayong stock na darak. A little under 200 bags po itong ating nai-stock na darak. So, kakaunti po yung pinakakain. Malamang po ay nasa mga 180 pa ito. Hindi ko pa po natanong si Mariano kung ilan talaga yung natitira pa nating sako ng darak. Gawa po ang konsumo naman namin sa darak ay mahina lamang. Nasa 1 bag per day na lang po halos ang ating konsumo ngayon. So bago po tayo mag-ikot, saglit muna ako dito para po magpalit ng footwear. Ayan. Patuloy po ang ating pagsasaayos ng farm, paglilinis habang kakaunti po ang ating mga inaalagaan ngayon. Kaya natabasan na po itong unahan ng ating consolidated area para po mas madali na ang access. At ito pong kasunod na inihahanda natin ay nilinisan na rin ang unahan para po madali ang pagpapakain. Ito pong mga nakatambak nating scrap dito ay itatabi na lang para po may easy access. Kasi dito naman po, ang kailangan lang ng laging access ay ang unahan na yan. Gawa po ng nandyan yung ating pakainan. At yan po, nakapagpahinga na ang area ito. Kaya next week, pwede na po kaming magtawid ng mga dumalaga at yung pong mga inahin natin na forkaling na galing dito sa consolidated pen ay dito na namin ilalagay. At dito lang po sa kabila ay yung ating mga palalakarin niyang dumalaga. 16 po ang mga ito. By late Feb, early March, pwede ko na pong pakastahan ang mga ito. Tama-tama po, December, nasa mga 40-45 kilos na ang mga magiging biik nila. Dahil kung pakakastahan po natin ng March ang mga ito, aanak ng July. At itong pong mga ito ay anak ni Mario. Halos, kaya po may malaki ng lahi. Pagkatapos po, pakakastahan natin dun sa ating dalawang Quezon Black Cross Berkshire. So, magiging 50% po halos ang kanilang hybrid line, 25% Berkshire, 25% Duroc,
at 50% po ang native. So hopefully po ay mas magiging mabilis ang paglaki ng mga isisilang ng mga dumalaga nating ito. Kaya po ganyan tayong nag-iipon ng mga pamalit nating breeder. At dun po sa kabilang pen, yun po yung ating 48 na mga palakihin. So silipin po ng igi namin sa Lunes yun. Baka naman meron na tayong pwedeng ihatid next week kay Ka-Farmer Engel. Para po makabawas tayo sa pinakakain at si Ka-Farmer naman ay hindi rin masyadong mahirapan sa pagkuha ng kanyang mga litsunin. Dahil po talagang nagselan na si Ka-Farmer ngayon, hindi na siya basta nakuha ng baboy. Dapat po ay talagang mataas ang native line at gala po ang pagpapalaki. Kasi po dyan nakukuha ang mas masarap na lasa ng ating native na lechon pag po nagala ang mga alaga. Kesa po sa pure na feeds ang ipinakakain. Yan po, may maliliit pero may malalaki na rin po doon sa kabila. So kahit na ilang piraso lang po muna yung maihahatid ko, ay ipagdadala ko na si Ka-Farmer Engel. Ililiwanagin ko lang po sa kanya kung ano ang size requirements na kakailanganin niya. So mga ito po ay magtatabi ulit tayo ng ilang mga babae na pwede pa rin nating gawing breeder. Dahil nga po yung 21 natin na matatandang inahin ay marami na po ang makakal out sa mga yon. May mga hindi na po nagpo-produce ng maayos. So yan po ang ating mga palakihin. Po, tinatapos na rin ni Lito yung ating painuman dito. Simpleng open lang pong ganyan, kaya ginagamit na rin nilang paliguan. So ang kulang na lang po namin yan ay itong kabila. Naka-wrap structure na po siya, pero hindi pa napupluringan at napapalitadahan. Yan po yung isa pa nating inuman dito. At dito po sa kabila, patuloy ang paglilinis ni Jonel. Sasabugan na rin po ng apog at asin ito. At gagawa rin tayo ng painuman at aayusin po yung pakainan dito sa areang ito. So yan po, come February, ayos-ayos na po ang ating farm. Ito pong second breeding pen ay natapos na nilito yung mga painuman. Tawid po ako doon, pakikita ko sa inyo yung ating improvement na ginawa roon sa kanilang painuman. Ito po ang mga inuman natin dito sa likod ng second breeding pen. Yan po yung pang-inahin at ito po yung pambiik. So tatambakan pa po namin yung gilid niyan para mas accessible sa mga biik at tutubigan na natin para po mag-maintain na yung kanyang moisture at yung water retention. So yan po, tatapunan na lang. Pagkatapos po ay tutubigan na natin para po hindi mag-crack ang ating painuman. So lilinisan din po ito, yung mga lumang damo na natuyo. Kakalaykayin po yan, susunugin na namin. Pagkatapos po ay as usual, pag na-empty ang kulungan, sabog ng apog at asin. Pagkatapos po nun ay pwede nang buksan yung pintuan at makatawid dito yung ating mga alaga. Para po yung kabila naman, ang gagawin natin
ng painuman ng mga biik. Kasi po marami na ang magsusunod-sunod na umanak niyan, pero malamang po ang mangyari niyan ay kada may umaanak at saka na lang kami magtatawid. Para po yung mga malalaking biik ay hindi kasama yung mga bagong silang na mga biik natin. So yan po ang ating mga magiging galaw dito sa 4A Animal Farm ngayong 2024. Nakaabang na po ang ating mga alagang kambing para makalabas. Pero dito po muna sila, marami pang gawain kaya hindi pa po mababantayan pag sila ipinalabas. Habang naghihintay po sila dito, silipin naman natin muna ang ating mga huling ginawa na narito po sa consolidated pen. Pagpahinga po ng kaunti ang mga biik na ito, ay babakunahan na natin ng respisyo ay hog cholera po. At kasama po sa pagbakuna ng hog cholera, itong ating 4 na buluganin, yung pong 2 Pampanga native natin dyan, at yung pong 2 dumalaga rin na galing sa Quezon. So ito po ang ating consolidated pen. Maluwag na maluwag ang unahan, gawa po ng nakapagpakain na. Yan po, nahawanan na rin po yung ating unahan. Kaya mas madali na po ang magiging access sa pagpapakain at pag-inspeksyon. Yan po ang ating resident boar, si Mr. Mario, himbing na himbing sa kanyang pagpapahinga. Wala naman po kaming nakitang nanamlay sa ating mga ginawa rito. Kaya po pagpapahingayin lang natin para po maghilom ng maigi ang kanilang mga sugat na, para po hindi patong-patong ang stress. Ito pong ating mga cages ng rabbit, aayusin na rin natin ang pwesto para po ma-utilize muna natin ang iba pang lugar nitong rabbitry para po sa ating mga alagang baboy. Switch po muna tayo ng priorities dahil po napakahirap ng market ng rabbit. Hindi po nataas ang presyo ng rabbit meat, pero ang feeds po ay halos na doble na ang presyo. Excuse me po. So ayan po, masisigla naman ang ating mga tinrabaho, kaya po magbabakuna na tayo dito. Excuse me po. At sabay po ng walay. Ng pagbakuna, iwawalay na rin po natin yung ating mga malalaki na. May malalaki po dito, may malalaki rin dun sa ating second breeding pen. Kaya sabay po nating huhulihin uli yun upang iwalay. Tapos po nun, aayusin din natin yung pagkukulungan ng mga nasa sampalok para yun man po ay magwawalay na tayo. Pero bago po tayo magwalay sa mga biik dito, yung mga dumalaga po ay ililipat na muna natin doon sa kabilang kulungan. Tawid po tayo doon para maipakita ko sa inyo ang mga gagawin. Ito po yung ating mga dumalaga, 16 sila. So ang plano po sana ay may pintuan dun sa unahan doon. Maglalagay kami ng mga pangharang kung sufisyente po yung aming pangharang, at itatawid natin sila dito sa ating dating consolidated pen. Ito po yung original area na igawa na natin ng inuman at kainan nito. Kaya po galing lang dun sa pintuan doon, babakuran po namin tong area ito
At tatawid na po sila. Ito naman ang pasukan ng pintuan. So yan po ang kanilang magiging travel. Galing lang po doon sa may puno ng malunggay na yon. Lalakad po sila papunta rito. Yan po ang aming planong gawin. Kailangan lang po namin mag-ayos ng mga gagamiting pangharang. Within the week po ay gagawin na natin yan para po yung kanilang area dito ang siyang paglalagyan muna natin ng mga bagong aawatin. At yun dun po sa may likod ay hahayaan muna nating makapagpahinga dahil nga po ginawan pa lang natin ng painuman ng mga yon at naglalabas-pasok pa po kami roon. So ayan po ang ating mga dumalaga. Yun lang po yung pintuan na sinasabi ko. Palalabasin po, yan, mga 100 feet lang po yung kanilang lalakarin. So dito po ay patuloy naman ang ating paggawa. Paglilinis ng ating mga pagkukulungan. Pati po itong expansion area ng ating second breeding pen ay kailangan na lang sabugan ng apog at asin para po ma-disinfect at nakapagpahinga na po ang lupa. Yung pong mga tira-tirang damo, naging dayami, ayan po, nasunog na. Kakalaykay na lang po ang mga bato para maipon. Ihahanda na natin ang ating painuman at pwede na po nating lamnan uli. So ito po ang ating pinaghahandaan. Ito ang ating ito pong ating mga dumalaga. Dito sa second breeding pen, 30 plus po sila, ay marami na po ang heavy pregnant. Kaya po, yan, may mga lalaki na rin pong biik dito na sabay nating aawatin ng mga biik dun sa consolidated pen. At ito pong ating expansion area, kaya nga inihahanda na. Iipunan po ng bato, sasabugan na lang ng apog at asin. Kasi po ay marami na ang heavy pregnant sa ating mga inahin dito na nagpapakita na po ng sinyales na hindi na magtatagal ay sila ay aanak na. So ang plano po, para hindi maghalo-halo ang mga biik, yung pong mga aanak, pag nagpupugad, kung kaya pa naming itaboy, ay itataboy na po namin. Padadaanin lang po rin sa pintuan dun sa gilid, dito sa expansion area. Ngayon naman po, kung mahirap gawin yon, ang isa pang plano ay hayaang umanak, kunin po ang mga biik, at susunod na po si Mama Pig. Pag narinig yung kanyang mga biik na nakalagay sa basket o sa crates na aming itatawid. So yan po ang ating plano para ma-improve ang ating production dito sa 4A Animal Farm. Mas ayusin pa po natin ang ating mga sistema sa pagpapaanak. At yun nga po, nabanggit ko na nung araw na yung pagpili rin ng ating mga susunod na breeders ay mas gagandahan na namin ang criteria. Hindi na po lahat ng babae ay gagamitin. Para po mas maging productive sila sa kanilang pag-aanak. So yan po ang magiging mga steps na gagawin natin dito sa 4A Animal Farm. At bago ko po tapusin ang ating video for today, shout out lang po kay Mr. Alden Belisario. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong laging pagsubaybay sa ating munting channel. Please share, like, and subscribe.